Good morning po sa bawat isa po sa atin. Patuloy po tayong lalapit sa Panginoon. At sa umagang ito ay salamat tayo na malaya pa rin tayong nakakadulog sa ating Panginoon. Sa mga pagkakataon po sa buhay natin, meron tayong mga bagay na dinaraanan sa ngayon. O anumang bagay ito, lalo tigit ngayon po ay mayroon tayong crisis po sa bansa, yung giyera po sa Middle East. At patuloy po tayong lalong lumapit sa Panginoon dahil sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating gobyerno, maging ang ibang bansa, na nakakaranas po ng krisis sa langis. Actually, malaking problema rin po ito sapagkat ito po ay nakabatay po ang mga bagay-bagay natin sa mga pagkain, kung ekonomiya ay nakabatay din po ito sa pagtaas ng presyo ng langis. So ang akin pong talata na kung saan po ay aking pinagbubulay-bulayan yung Revelation 3:20 na pinapakita rito ng ang ating Panginoon sa Kristo ay nasa labas ng pintuan at siya ay kumakatok, at ang sabi nga, kung sino man daw ang magbubukas sa kanya ay sila ay kakain sa bayan. Ang talatang ito ay nagpapakita po mga kapatid na kung saan po ay nihayag niya sa sulat ni John sa Church ng Laodicea na kung titinan po ay tila parang may pahiwatig po ating Panginoon sa Kristo. Kasi po ang Laodicea ay medyo self-sufficient po siya. At siya po ay masabi nating organisadong iglesia. Actually, ito po ang sometimes na disadvantages din po ng church na talagang tinatawag po na established na po. No? Kadalasan po sa kanila pong mga programa, kanila pong mga pamamahala at may kakayanan naman po sila, especially po finances, yung kanila po mga pag-aari, yung organization. Sa ngayon po ay lumadating sa punto na ang nahayag po ay ang kagalingan po at kakayanan po ng mga leaders o miyembro o ng church. At nagkakaroon po ng problem kasi po kadalasan po yung galaw po ng mga kakayanan po nila, yung self-sufficiency nila, na mapatakbo po ang kanila pong simbahan sa maayos dahil sa kanila pong mga kakayanan at mga pag-aari o yung mga po nila, assets po nila. Ang minsan nangyayari po ay mas naikokonsidera nila yung praktikalidad ng buhay na kung saan po ay hindi na bumabatay talaga sa galaw ng banal na espiritu, kundi na-introduce na po nila ang tinatawag na reliyon. At naisasantabi po kung minsan po yung salita ng Diyos or yung tinatawag po na diwa po na kung saan po ang sentro po ay ang ng pagsamba ay si Kristo. Mas nagiging makatradisyon na lang, o ibig sabihin yung mga sakramento. Like for example, ang Catholic, it is also a Christian, pero kung titinan po natin ay nawawala na po yung diwa ng tinatawag Universal Church. Kasi pag sinabing Catholic, isa Universal Church. At ang nangyari po ay nagkaroon na po ng paglihis doon po sa talagang unang na ninanais na ang maging diwa ng pagsamba, diwa ng kanila pong ginagawang bagay na makareliyon ay hindi na po si Kristo kundi ang kanila lang po mga sakramento, mga programa ho ng tao, mga palatuntunan po na nahayag po ay ang aktibidades. Sabi nga po naging busy po sa activity, hindi po naging busy sa Diyos. Naging busy po sa kingdom, hindi naging busy sa king. At ganito po ang nangyayari kadalasan sa mga church na kung saan po mayroon pong organized na po sila. At ang nangyayari po ay naging busy po sa kingdom, hindi naging busy sa king. At ganito po ang nangyayari kadalasan sa mga church na kung saan po mayroon pong organized na po sila.
Like for example po, ang Iglesia ni Cristo talaga organisado at talagang medyo mayroong kakayanan na maging reliyon. Kaya ang nangyari po, bagamat si Iglesia ni Cristo, pero ang nangyayari po, si Cristo po ay hindi kapantay ng Diyos Ama, kundi siya po ay tao lang. Kaya ganito po ang nangyayari po sa mga ganitong uri ng mga reliyon. Maging doon sa panahon po ngayon nung Laodicea na sila po ay mayroon talagang kakayanan. Kaya nga po binabanggit po rito na suriin nila, no? Suriin. Maging tayo mga kapatid, no, na marahil kuminsan po may dumarating sa punto na minsan nararamdaman at naranasan na kailan na nasa labas na po si Kristo ng kanilang puso at patuloy na kumakatok po, no? At ang naka-sentro na sa puso ay kadalasan ay yung mga bagay na nakala niya na ito ang nararapat. Kaya tayo po ay pakaingat mga kapatid kung ang ating po paglilingkod ay doon na lamang po sa tinatawag na mga bagay na nilalais po natin na gawin. Mga bagay na kung saan po nadadaya na po tayo, na kung saan po marahil baka naman nailalabas na natin ang ating Panginoon Kristo sa buhay natin. Although nila sinasabi, kilala natin ng Diyos, si Kristo ang tagapagligtas at Panginoon natin. Pero somehow po, tila parang ang Kristo na ating pong tinanggap ay nilalabas natin sa labas ng puso natin. At iba na ho ang talagang nakalagay sa puso natin. Kaya naman po, pakasuriin po natin ating pong paglilingkod, no? Patuloy po tayo lumapit sa Panginoon at patuloy nating pilitin, hayaan na ang banal na Espiritu ay maghari po, no, sa puso natin, na yun naman po ang bili ng ating Panginoon Kristo na iiwanan niya. Kaya patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon sapagkat ito yung isang paraan na kung saan po mapapayapa ang ating kaisipan, magkakaroon tayo ng tunay na galaw na inaasahan po ng ating Diyos na buhay, lalo tigit kayo po sa ating pong panahon na kung saan po ay ang mundo nga raw, sabi po ng isang nag-post sa FB, ang mundo ay punong-puno ng kaabalahan sa buhay. Pero meron tayong Diyos na meron pong biyaya at kapanatagan, pinagkakaloob po niya doon po sa mga taong nagnanais na siya Kristo ang paghariin po sa kanyang buhay. Salamat po and good morning.